Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Alex Rockefeller, 2471. Ito ba ay isang palad ng tao? Kapwa sina Alex at Diana na nagtatago sa dilim, nanlalaki ang mga mata, matamang nakatitig sa malaking kamay na nakaunat sa kabaong. Hindi lamang ang kamay ay malaki, ngunit ito ay puno ng mahabang berdeng buhok. Habang nakahawak ito sa takip ng kabaong na may boom, ligaw na sumayaw ang berdeng buhok. Higit pa rito, isang dagsa ng napakalaking, misteryosong puwersa ang nag-vibrate mula sa palad na iyon. Agad itong bumuo ng isang shockwave at isang stream ng parang tsunami na nakakawasak sa kaisipan na pamimilit kung kaya't ang mga tao ay hindi sinasadya na gustong lumuhad at sambahin ito. Halos lumuwa si Alex ng subo ng dugo. Kaawa-awa sana siya kung hindi niya napino ng husto ang kanyang katawan at nakamit ang Invincible Steel Stage. Lalong hindi nakayanan ni Pixie. Gumagapang na ito sa lupa, ngunit bigla itong nagbuga ng mahabang tili at naging kidlat bago tumakbo ng walang konsensya. Fuck! Halos magmura ng malakas si Alex. Sa kanyang pagtataka, takot na takot ang baboy na ito. Ito ay ganap na isang kahihiyan sa mga baboy. Sa kabilang banda, si Dai ay nakakagulat na tila hindi nasaktan. Hinawakan niya ang kamay ni Alex at pinadalhan pa siya ng kapangyarihang puno ng buhay. Di nagtagal, ang enerhiya sa katawan ni Alex ay umikot, at ang matinding kakulangan sa ginhawa ay unti-unting hamupa. Mukhang mas bagay sa akin ang mabuhay sa isang babae. Medyo nanlumo na sabi ni Alex. Tumingin sa kanya si Dai. Huwag mong sabihin. Mabilis kang umunlad. Iba ang kalagayan ko. Ito ay ang akumulasyon ng 2 nakaraang buhay, kaya ito ay itinuturing na pagdaraya. Gayunpaman, ang matandang geezer ng pamilya Miller ay talagang mahirap pakitunguhan. Sa paghusga mula sa pagpapakawala sa kanyang mental na pamimilit, ang kanyang lakas ay nasa Immortal Monarch man lang. Nagulat si Alex. Ito ay masyadong nakakatakot. Paano magkakaroon ng walang katulad na pag-iral sa wasteland? Ito ay pagdaraya. Si Alex ay nagkaroon ng pangkalahatang ideya ng Ultimate Book of Medicine, nakuha ang Legacy of the God of Medicine at malinaw na naunawaan ang mga antas ng paglilinang maliban sa kakulangan ng mga batas ngayon. Pagkatapos ng Tribulation Crossing ay ang ika-9 na kaharian sa Imminent Immortal. Pagkatapos, ito ay Immortalization, na sinusundan ng Human Immortal, Earthly Immortal, Heavenly Immortal, Golden Immortal, Immortal Monarch, at Immortal Emperor. Hindi pa nila nakakamit ang immortalization ngayon, ngunit kalaban nila ang isang Immortal Monarch. Hindi ba ito manliligaw na kamatayan? Mabilis silang mamamatay sa isang haplos o haplos lamang mula sa kanya. Nagtago pa rin sa dilim ang 2 tao na walang ginagawa. Sa kabutihang palad, dahil sa napakalaking berdeng buhok na palad na nakaunat mula sa kabaong sa ipinagbabawal na lugar na ito ngayon, ang lahat ng mga dakilang demonyo ay sumigaw sa kanilang mga tinig na nakakabasag ng lupa. Maging ang Monk Pindola ay hindi tumigil sa paggalaw at hinawakan ang kadena, umatake ng desperadong. Samantala, ang tili ni Pixie ay tila hindi nakakuha ng atensyon ng iba. Dagandong, si Ancestor Miller ay biglang bumangon mula sa malaking kabaong. Gayunpaman, pinatindig nito ang balahibo ng mga tao. Ito, talagang hindi isang tao, ngunit isang zombie. Wala na ang balat sa mukha, tanging itim na laman ang naiwan. Ang korona ng kanyang ulo at ang 4 na paa ay puno ng berdeng buhok at mukhang mabalahibo. Ang mga mata ay napakalaki at dumudugo. Sa isang iglap, tumahimik ang paligid. Ang mga dakilang demonyo ay dilat din ang mata, marahil ay bahagyang hindi makapaniwala. Ito ay hindi tulad ng hindi nila nakita ang matandang geezer Miller, ngunit hindi siya ganito ang hitsura. Sa oras na iyon, siya ay isang tao pa rin na tila medyo pino. Kaya bakit siya naging zombie nang hindi nagkikita ng ilang buwan? Isang matandang unggoy ang sumigaw, ang matandang geezer ay nawala sa kanyang sarili sa paglilinang at naging isang tunay na zombie. Mahusay na monk, ang kanyang paglilinang ay naantala na, kaya tiyak na makakaapekto ito sa kanya. Bilasan mo, talunin mo siya. Kasabay nito, ang mga kadena ay natanggal mula sa kabaong at nawala ang ilang uri ng misteryosong puwersa.
Ang mga dakilang demonyo ay nagsimulang kumilos at hinugot ang mga tanikala mismo. Gayunpaman, agad silang nawalan ng pag-asa dahil hindi nila mabunot ang mga tanikala. Maaari lamang nilang tawagan si Pindola para humingi ng tulong. Kabanata 2473. Gayunpaman, pinupuntirya ngayon ni Ancestor Miller si Pindola. Tumalon siya mula sa kabaong ng malakas at napaungol sa langit. Ikaw naman, Kalbo *sa. Ikaw ang nagpaplano sa lahat ng oras na ito. Sinira mo ang pundasyon ng aking paglilinang. Sinira mo ang mga naipong pagsisikap ko sa loob ng ilang libong taon sa isang sandali. Papatayin kita. Si Ancestor Miller ay naging isang green-haired zombie, ngunit nakakagulat na pinanatili pa rin niya ang kanyang pagkatao at nakakapagsalita pa. Mystic Maiden, ano ang sitwasyong ito? Maaari bang maging isang ganap na zombie ang taong ito? Nagmamadaling tanong ni Alex sa Mystic Maiden of the Nine Heavens. Gayunpaman, ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay wala kahit saan. Siya ay malinaw na nasa isip ni Alex na palasyo, ngunit hindi niya ito makita. Samantala, tinakpan ni Monk Pindola ang kanyang katawan ng nakakasilaw na gininto ang liwanag, at ang Red Lotus Hellfire ay hindi inaasahang lumabas sa kanyang kamay, na bumubuo ng isang flame sword na umaaligid sa hangin. Itinaklap niya ang kanyang mga kamay at sinabi, Old Miller the Almsgiver, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Malayo na ang narating mo para mahuli ako. At maubos ang dugo ko. Ito ang kalooban ng Diyos. Dala ng katawan ko ang Red Lotus Hellfire. Ang pagbuhos ng aking dugo ay hindi makabubuti sa iyo. Ito rin ay itinuturing na iyong kapalaran. Sa pagharap sa Red Lotus Hellfire Sword, talagang natatakot si Ancestor Miller. Umungol siya. Sa impyerno kasama ang iyong Buddha. Sinira mo ang pundasyon ng aking paglilinang at pinilit akong mapunta sa dulo ng aking lubad, ngunit sinasabi mo na ito ang aking kapalaran. Sagot ni Pindola, tama. Ang aking Buddha ay mabait. Iwanan ang kasamaan at magsisi upang makamit ang kaligtasan. Kung ikaw ngayon ay taos-puso na sapat upang hayaan akong putulin ang kasuklam-suklam sa iyo gamit ang aking espada, makakamit mo kaagad ang pagiging Buddha sa pamamagitan ng pagbabalik sa katotohanan, kagandahan, at kabutihan. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng lugar sa Siddhartharian at masisiyahan sa Nirvana at matitikman ang usok mula sa insenso ng walang hanggan. Paano naman? Ito ba ang iyong kapalaran? Palihim na pinagpawisan si Alex. Bakit niya naramdaman na medyo hindi kinaugalian si Monk Pindola? Si Ancestor Miller ay nagngangalit. Tadhana, Asko, kalbo ka. Ipapadala kita sa Nirvana ngayon. Wham! Walang pakialam na sinampal ni Ancestor Miller si Pindola ng isang suntok. Sumigaw si Pindola, Red Lotus Hellfire, putulin mo siya. Nagmamadaling umatras si Ancestor Miller matapos itong tingnan, ngunit agad niyang napagtanto na may hindi tama. Masyadong mahina ang kapangyarihan nitong Red Lotus Hellfire. Kalbuas, muntik mo na akong dein. Itong Red Lotus Hellfire mo ay isang shell lang na walang substance. Isang natitirang apoy. Samantala, si Pindola ay matagal nang tumakas sa kabilang direksyon at sumigaw, ang Buddha kalikasan ay laging dalisay at walang dungeons, kaya saan maaaring maglagay ang alikabok. Old Miller the Almsgiver, pinagtagpo ka ng tadhana at ng aking Budismo. Kailangan ko munang iligtas ang sarili ko bago kita maligtas balang araw. Gusto mong umalis. Hindi ganoon kadali. Agad siyang hinabol ni Ninuno Miller at nawala sa isang kisap mata. Noon narinig ni Alex ang telepatikong mensahe ni Monk Pindola sa kanyang banal na kahulugan. Bata, ano ang pinunta mo dito? Ang matandang Geezer Miller ay napakalakas. Bakit hindi ka tumakbo ng mabilis? Hindi ko siya mapipigilan ng matagal. Sa makatuwid, matagal nang natuklasan ni Monk Pindola si Alex. Gayunpaman, narito si Alex upang hanapin ang relic ng Buddha. Dahil hindi niya ito nakuha, tiyak na hindi siya makakaalis. Padubog siyang lumabas. Naramdaman na lang niya na nasa kabaong ang relic. Gayunpaman, ang banal na bagay ay itinago sa pamamagitan ng pagbawi ng ningning nito, kaya naramdaman lamang ng mga nanonood na ito ay isang bato. Kung ang ibang relic sa kanya ay hindi nakabuo ng isang partikular na reaksyon, hindi niya ito matutuklasan. Hindi nagtagal, kinuha niya ang relic at inilagay sa kanyang storage ring. Ang mga dakilang demonyong iyon na nakulong sa hola ay agad na nagyelo.
Lahat sila ay hindi napansin ang nakatagong Alex kanina. Ah, dyan ka. Sino ka? Kailan ka pa nagtago dyan? Hoy, taong brat. Ako ang ninuno ng mga dragon. Ito ay iyong pagpapala na pumunta sa lugar na ito ngayon. Halika dito dali at tulungan mo akong alisin ang kadena na ito. Maaari kitang turuan ng isang lihim na pamamaraan ng tribo ng dragon. Ako si Lord Great Demon Ape. Tulungan mo muna akong bunutin ito. Pagkatapos, bibigyan kita ng 9 immortal peaches. Panipi-panipi, maraming malalaking demonyo ang nag-aagawan upang mag-alok ng mga bagay kay Alex sa pag-asa ng tulong. Kung hindi, makikilala nila ang kanilang pagkamatay sa sandaling bumalik si Ancestor Miller. Kabanata 2474. Natigilan si Alex nang marinig ang nag-aalalang sigawan ng mga taong iyon. Maliban sa iba't ibang lihim na manual sa mga diskarte sa paglilinang, mayroon pang ang Supreme Fairy Medicine, 9 Immortal Peaches, 8 Flavored Remania Roots, Extreme Young Bamboo Shoots, at Sun-Severing Dragon Fruits. Lahat sila ay maalamat na sagradong immortal na prutas, bihira sa mundo. Nais ni Alex na makatakas kaagad pagkatapos makuha ang relic. Gayunpaman, hindi niya nakayanan ang tukso sa sandaling marinig ang tungkol sa mga kamangha-manghang bagay ngayon. Tumingin siya sa gilid ng mga ito at nagtanong, talaga. Ang mga dakilang demonyo ay nagsiksikan upang tiyakin sa kanya, na nagsasabi na sila ay ganap na makatotohanan at ang kidlat ay tatama sa kanila kung sakaling magsinungaling sila. Tumalon din si Daya at hinimok si Alex. Alex, bilisan mo umalis. Malapit nang bumalik ang matandang Geezer Miller. Tapos na tayo, kung mapadpad tayo dito. Pagkatapos, malamig siyang ngumuso sa grupo ng mga dakilang demonyo. Magsabi kayo ng mas kapani-paniwala kahit may gusto kayong dein. Nakakulong ka dito ng ganito at pinalaki sa loob ng ilang libong taon bilang mga alagang hayop. Kahit na ang mga mahahalagang bagay sa iyo ay kinuha na, kaya paano ka pa rin magkakaroon ng anumang gamot sa diwata? Sumigaw ang dragon na iyon, totoo. Wala lang sa akin ang fairy medicine ngayon, pero kaya ko itong bunutin basta makalabas ako. Maniwala ka sa akin. Galing ako sa Yellow Mountain. Mayroong isang lihim na kaharian ng dragon sa Yellow Mountain, na siyang santuwaryo ng aking tribo. Ako lang ang makakahanap nito. Ang iba pang malalaking demonyo ay nagmamadali ring nagsimulang magsalita. Sinabi nila na mayroon silang fairy medicine sa ilalim ng katulad na mga pangyayari. Kung tutuusin, wala talaga silang kamay ngayon. Nagkatinginan sina Alex at Daya, bahagyang gumalaw. Pagkatapos ng lahat, ang mga demonyong hayop na ito ay talagang hindi simple. Ang bawat isa ay nagmula sa isang pambihirang background at minsan ay isang dakilang demonyo na may mataas na posisyon sa mundo. Sa kasamaang palad, nahuli silang lahat ni Ancestor Miller nang sama-sama sa hindi malamang dahilan, ipinakulong sila bilang mga hayop upang magbigay lamang ng laman para sa ibang tao. Kawawa naman. Kumunot ang noo ni Alex. Gusto niyang kumita ng windfall na ito, ngunit napakahirap. Sa wakas, nagpasya siyang sumuko. Guys, gusto ko rin kayong tulungan pero. Hanggang sa susunod, kinaladkad niya si Daya at nagmadaling lumabas, hindi pinansin ang mga dakilang demonyong ito. Lahat ng mga dakilang demonyo sa hola ay sumumpa sa galit. Ano ang ibig niyang sabihin sa susunod? Paano magkakaroon ng susunod na pagkakataon? Asterisk. Kakalabas lang nina Alex at Daya sa secret room sa Hall of the Departed sa Miller family. Gayunpaman, sa sandaling lumabo ang eksena sa harap nila, isang berdeng higanti ang bumaba mula sa langit at dumapo sa lupa ng may malakas na boom. Hindi ba iyon ang berdeng higanti? Ancestor Miller. Fuck, damn it. Umiyak si Alex sa loob-loob, labis na panghihinayang. Hindi na siya dapat nagdabog doon. Kung hindi, naubusan na siya. Ang kalahati ng ulo ni Ancestor Miller ay napakaitim, at pinalo niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang malaking kamay. Ang walang mukha niyang ekspresyon ay mukhang hindi maihahambing nakakilakilabot, ngunit nagmula rin ito ng ilang uri ng paninigas. Nang bigla niyang makita sina Alex at Daya, natigilan siya saglit bago siya nagtanong, sino kayo? Agad siyang gustong salakayin ni Daya at handa pa siyang isakripisyo ang sarili para makaalis ng buhay si Alex. Sa kanyang pagtataka, biglang yumuko si Alex kay Ancestor Miller at sumigaw, Sir, you have to call the shots for us. Ang aming pamilya Miller ay malapit ng mapuksa.
Natigilan si Daya saglit. Napakurap siya at saka naunawaan ang intensyon ni Alex. Agad din siyang yumuko ng kaunti at pilit na inilabas ang ilang patak ng luha, na nagpapakita ng kalungkutan. Malamang na naging ganoon lang ang kalagayan ni Ancestor Miller matapos tumama ang ulo ni Pindola. Pagkatapos, nang makita ng kanyang mga mata ang bahagyang pagkalito na parang hindi niya maalala, kinatok niyang muli ang kanyang ulo at nagtanong, "Mga ina po ba kayo ng aking pamilyang Miller?" Sumagot si Alex, "Yes, sir. Ako si Alex Miller, at siya si Daya Miller. Siya ang aking nakatatandang kapatid na babae." Ngumuso si Ancestor Miller, "Basura. Ang pamana ng aking pamilyang Miller ay napakaluwalhati sa loob ng 10 milenya. Ngayon ay may nang-aapi sa amin sa aming pintuan. Kamusta na kayo mga kalahi ko? Napakawalang kwenta. Nakakakilabot ang aura na pinakawalan ng matandang geezer." Pakiramdam ni Alex, kahit makatakas sila ni Daya, malamang napatayin sila ng matandang geezer sa isang pag-iisip. Ang lakas ng Immortal Monarch ay tunay na nakakatakot. Noong nasa kabaong pa lang ako, narinig kong may nagsabi sa akin na there's someone named Alex Rockefeller or something. Siya ba ang nakapasok? Tanong ni Ancestor Miller. "Gusto ko sanang magsumbong sa iyo, sir. Si Alex Rockefeller talaga. Sino siya?" "Siya ay isang miyembro ng Sagradong Gintong Bundok. Ang isang Sagradong Gintong Bundok ay lumitaw na ngayon doon. Siya ang banal na tagapagmana ng Sagradong Bundok. Sinasabi niya na ang aming pamilyang Miller ay pinapanatili lamang ang mga hitsura, hindi karapat-dapat sa reputasyon, at hindi karapat-dapat na magkaroon ng katayuan dito. Kaya, hiniling niya sa aming pamilyang Miller na maging mga alipin ng Sagradong Bundok at gawin ang kanilang utos mula ngayon." ****Starred, anong uri ng Sagradong Gintong Bundok iyan? Nakakapanghinayang hilingin sa aking pamilyang Miller na maging kanilang mga alipin, lilipulin ko sila. Nasaan sila? Kabanata 2475. Tumingin si Alex kay Ancestor Miller. Si Alex ay may primordial eye pati na rin ang third eye. Matagal na niyang napapansin na ang matandang geezer ay nasa masamang kalagayan, wala siya sa tamang pag-iisip matapos matamaan ang kanyang ulo. Tinuro niya ang hilaga. "Sir, makikita mo ito sa sandaling lumipad ka sa langit at tumingin sa hilaga. Ito ay kumikinang na may gininto ang liwanag at mukhang napaka-arrogant." Si Ancestor Miller ay pumailang lang sa langit upang tingnan. Gaya ng inaasahan, nakita niya ito. Bumaba siya at sinabing, "Pupuntahan ko na ngayon ang anumang Sagradong Gintong Bundok at babalik na may pugot na ulo ni Alex Rockefeller. Masyado kayong mahina at magiging pabigat kayo kung susunod kayo sa akin. Maghintay ka rito." Napabuntong hininga si Alex. "Sir, hindi talaga namin mapapatibay ang sarili namin ng walang tamang cultivation techniques at mahiwagang kayamanan. Tulad ng ninuno ng pamilyang Hancock, madalas niyang ipinagkaloob ang napakahusay na mga diskarte sa paglilinang at mahiwagang kayamanan. Kami ay walang kap-ares sa kanila." Ang pamilyang Hancock. Matagal na nag-isip si Ancestor Miller bago makakuha ng kaunting impresyon. Sa wakas, bumantong hininga siya at sinabing, "Ano ang napakaganda sa kanila? Hindi ba't mga pamamaraan lamang ng paglilinang at mahiwagang kayamanan ang mga ito? Marami ako sa kanila. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 piraso para sa bawat isa sa inyo, baka mamaya ay mapatay kayo. Kaunti na lang ang natitira sa aking pamilyang Miller." Casual niyang inihagis ang ilang makukulay na bagay na may kumikinang na kinang at mga lihim na pattern na dumadaloy sa mga ito. Ang mga ito ay disenteng mga bagay sa isang sulyap. "Pupunta akong sirain ang Sagradong Gintong Bundok. Salamat sir. Pero, sir, tingnan mo muna ang sitwasyon pagkarating doon. Huwag magmadali sa pag-atake ng padalos-dalos. Pangkaligtasan muna. Masyado kang magsalita. Hindi katakataka na ang iyong antas ng paglilinang ay napakahina." Pagkasabi nun ay umalis na siya. Matapos makumpirmang malayo na siya, tinapik ni Daya ang kanyang dibdib at sinabing, "Natakot ako." "Naglakas loob ka pang lokohin siya. Napakatapang mo." Kinabahan din si Alex. Wala sa tamang pag-iisip ang matandang geezer na iyon. Marahil si Pindola ang naging sanhi niyan, ngunit sa kabutihang palad, siya ay ganoon. Kung hindi, magiging mahirap na lampasan siya. Sana hindi na siya babalik pagkatapos pumunta sa Sagradong Gintong Bundok. Nakangiting sabi ni Daya, "You're really awesome. Ngunit, nagsinungaling ka lang tungkol kay Alex Miller at Daya Miller.
Talagang nilinlang mo siya para paikot-ikot siya at dinaya pa ang 4 na piraso ng mahiwagang kayamanan mula sa kanya. Dapat silang nasa antas ng mystical na mga tool. Iniligpit ni Alex ang lahat ng mahiwagang kasangkapan at sinabing, pumasok ka. Natigilan si Daya. Gusto mo pa bang pumasok? Hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan? Sabi ni Alex, it's the once-in-a-lifetime opportunity. Ang mga dakilang demonyo sa loob ay nagmula sa kamangha-manghang mga pinagmulan, at marami tayong mapupulot na bagay mula sa kanila. Ngayon na sila ay mahina, maaari nating alisin ang lahat ng ito. Hiniling niya kay Ancestor Miller na salakayin ang sagradong gininto ang bundok sa sobrang pagmamadali upang siya ay tumigil sa oras. Hindi nagtagal, muling pumasok ang 2 tao sa bawal na lugar. Ang mga dakilang demonyong ito ay nagmumura ng malakas dahil sila ay mahina kaya hindi nila maalis ang mga tanikala nang walang tulong ng sinuman. Nang biglang nakita nilang bumalik sina Alex at Daya, tumahimik sila at tumingin sa 2 tao. Sabi ni Alex, ahem. Bumalik ako muli, lahat. Ako ay likas na sincere, mabait, at gwapo. Hindi mabilang na tao ang pumupuri sa akin sa aking kabaitan at kainosentehan. You guys really blessed na nakilala mo ako ngayon. Sa pangalawang pag-iisip, nagpasya akong ipagsapalaran ang aking buhay sa inyo. Huwag mong bawasan ang alinman sa mga gantimpala na binanggit mo ngayon, kung hindi, masasaktan mo ang tiwala ko sa paggawa ng mabuting gawa araw-araw sa hinaharap. Kabanata 2496. Nang marinig ni Alex ang paghihip ng sarili niyang trumpeta ngayon, medyo naantig ang mga dakilang demonyo noong una. Gayunpaman, nabigla sila nang marinig ang huling 2 pangungusap. Maraming mga dakilang demonyo ang nang-aalipusta. Anong mali? Guys, ayaw nyo bang umalis dito? Siguradong nananabik ka sa mga araw na pinalaki ka na parang hayop. Sige, ang isang Ginoo ay hindi kailanman pinipilit ang kamay ng isang tao. Excuse me, Palam. Hinayla ni Alex si Daya at tumalikod para umalis. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng mga dakilang demonyo ay nababalisa. Wala silang pakialam kung kumilos si Alex, ngunit hindi nila masisiguro kung kailan babalik ang matandang geezer na si Miller. Pagdating ng panahon, wala silang pakialam kung mamatay man si Alex, ngunit ang kanilang pagkakataong mabuhay ay mauubos, at huli na iyon para sa pagsisisi. Sandali lang. Bro, huwag kang magmadali. Manatili. Siguradong hindi namin babawasan ang mga gantimpala. Negotiable sila. Tama, basta tulungan mo kaming mabilis na alisin ang mga kadena at ilabas muna kami dito. Oo, tama iyan. Lahat ay mapag-usapan. Isaisip natin iyon. Gayunpaman, ito ay mga dakilang demonyo na dating makapangyarihan sa lahat. Bawat isa sa kanila ay tuso tulad ng isang sorrow at nag-iisip sa kanilang mga isipan. Hindi ba sila mapipigilan hanggat maaari nilang mabawi ang kanilang kalayaan pagkatapos tanggalin ang mga tanikala? Kung tungkol sa brat na nauna sa kanila, pinaghihinalaan pa ng ilang malalaking demonyo na miyembro siya ng pamilya Miller. Kahit na hindi nila siya binugbog hanggang mamatay, naisip nila na ang brat na ito ay hindi magagawang pagdikitin sila ng isang daliri kapag ang lahat ng mga dakilang demonyo ay nakuhang muli ang kanilang kalayaan at tumayo ng sama-sama. Ang kanilang mga ideya ay mahusay. Gayunpaman, nagsimula silang magmura sa susunod na sandali. Hindi pinalaya ni Alex ang lahat ng malalaking demonyo ng sabay-sabay. Sa halip, hinugot niya muna ang isang kadena bago nagpakawalan ng demonyo. Pagkatapos, itinapon niya sa isang bote ang dakilang demonyong nakabawi lang sa kanyang kalayaan. Hindi malaki ang bote, mas maliit ng kaunti sa bote ng mineral water. Ito ang cleansing vase na inagaw ni Alex kay Pixie. Lihim na nag-alinlangan si Alex na baka ito ang Goddess of Mercy's cleansing vase. Bagamat medyo nasira ito na may nawawalang sulok sa ilalim ng bote, gumagana pa rin ito. Hindi lamang ito maaaring maglaman ng tubig, ngunit maaari pa itong mag-imbak ng mga tao at mga demonyo. Alam ito ni Alex dahil minsan siyang pumasok sa bote. Siyempre, hindi sinasadyang nahulog siya dito. Dahil dito, nalaman niyang napakalaki pala nito sa loob, parang isang mundo sa sarili. Hindi lang dagat ang nandoon, may mga isla din. Kaya, napakahusay para sa mga tao na mabuhay sa loob. Nang makita ng mga dakilang demonyo ang kanilang mga kasama na itinapon sa cleansing vase sa puntong ito, agad silang medyo nataranta. Bro,
Ano ba itong bote mo? Hindi ba tayo makakalabas pag nakapasok dito? Sabi ni Alex, huwag kang mag-alala. Ito ay para lamang sa pansamantalang paggamit. Napakarami ninyo, mga demonyo, at hindi rin maliit ang pangangatawan ninyo. Ang punto ay, kayo ay masyadong mahina. Ang paglabas sa ganitong estado ay katumbas ng paghuhukay ng iyong mga libingan. Kaya para sa kaligtasan, ilalagay ko kayo sa cleansing vase na ito para madali tayong makawala. Habang nagsasalita siya, hindi siya bumagal. Ang pagtanggal ng mga tanikala ay hindi masyadong mahirap. Ang mga dakilang demonyong ito ay maaaring hilahin sila, ngunit ipinakita nito na sila ay tunay na mahina. Hindi nagtagal, karamihan sa kanila ay pinakawalan. Pagkatapos, ipinadala sila sa bote. Napansin ni Alex na noong tumalbog si Ancestor Miller sa kabaong kanina, nakapatay na talaga siya ng ilang demonyo. Inubos niya ang lahat ng kanilang dugo, pinatay sila ng sabay-sabay. Mayroong tungkol sa 20 tulad ng mga dakilang demonyo. Kaya naman, wala pang 80 demonyo ang nanatili. Ang dragon ang huling pinakawalan. Ang lalaking ito ang pinakamadaldal at tinawag ang kanyang sarili na Immortal Overlord ng Yellow Mountain. Ito ay minsan isang hakbang ang layo mula sa pagiging isang gawa-gawa na pag-iral, na nalinlang lamang ng Ancestor Miller. Matapos itong ma-knockout, siya ay ikinulong dito upang maubos ang dugo nito sa loob ng 3,000 taon. Ang taong ito ay medyo mataas at makapangyarihan sa kanyang pananalita at malaki ang ulo. Kanina, desperado itong humiling kay Alex na tulungan muna itong mailabas, ngunit nakita ni Alex na masyado itong nakakainis. Kabanata 2477. Umatras ang dragon. Hindi ako papasok. Mayroon akong claustrophobia. Kung nasa loob ako, hindi ako makatiis at baka mapasigaw. Ang naiinip na si Alex ay sumugod dito at kinaladkad ito bago ipasok sa bote. Isa akong dragon. Ako ang Immortal Overlord. Paano mo nagagawang maging bastos sa akin? Walang pakialam dito. Matapos gawin ni Alex ang lahat ng mga gawaing iyon, sa huli ay nasulyapan niya ang lihim na silid, nakatitig sa kabaong. Ano sa tingin mo ang kabaong na ito? Ginamit ni Ancestor Miller ang mga bagay na ito upang pigilin ang kanyang sarili. Ito ay isang pambihirang bagay para sigurado. Si Dai ay medyo masinop sa pag-iisip at higit sa lahat ay natatakot sa isang bagay tulad ng kabaong. Paulit-ulit niyang ipinilig ang ulo nang marinig ang sinabi nito. Sige, hindi namin kailangan ang kabaong na ito. Ito ay may masamang simbolikong kahulugan, ngunit sa palagay ko ang mga materyales na ginamit upang pinuhin ang mga bakal na ito ay hindi karaniwan. Ang mga ito ay magandang bagay. Kunin mo sila. Pinasok ni Alex ang 79 na kadena sa cleansing vase sa isang iglap. Pagkatapos, nagmamadali silang tumakas. So, tinulungan na lang niya ito sa huli. Boom! Nabasag ang hola. Bumaba ang dragon sa lupa, tumingin sa cleansing vase sa lupa, at sinabing, "Bro, hindi ako makapasok sa bote. Kaunti na ang tao. Ngunit, kung mananatili ako sa iyong tabi, maaari pa rin akong mag-ambag ng kaunti sa pamamagitan ng pakikitungo sa mga kampan." Sabi ni Alex, "I better don't bother you, old man, for such a trivial matter. Bilisan mo at pumasok ka." Sa Rockefeller Manor, si Charming ay nakalawit ng isang karot at winuwagayway ang stick sa Old Lady Miller, sinusubukang iabot ang kanyang kamay sa Buddha relic upang buksan ang Derayenji Temple. Maaari rin daw silang magsama sa isa pang ekspedisyon para mahanap ang pagkakataon. Gayunpaman, ang Old Lady Miller ay sumulyap sa kanya ng patagilid at mukhang nandidiri. "Matandang Henderson, hindi ko inaasahan na ikaw ay magiging isang kawalang dangal na tao. Ano ka ngayon? Tinatrato mo ba ang iyong sarili bilang isang lapdog ng pamilyang Rockefeller? Gusto mo ang Buddha relic mula sa aking pamilya Miller?" Piff! Kumunot ang noo ni Chanang. "Old Lady Miller, binibigyan ko ang iyong pamilya Miller ng paraan para sa kapakanan ng dati nating kakilala. Balak mo ba talagang manatili sa kurso?" Ang Old Lady Miller ay dumura ng isang subo ng makapal na plema sa mukha ni Chanang. "Charming Henderson, sa tingin mo hindi ko alam na gustong tipunin ng Rockefeller brat ang lahat ng Buddha relics at pagkatapos ay pumasok sa Derayenji Temple. May mga bagay akong alam tungkol sa kanya. Minsan na niyang nakuha ang pagkakataon sa huling purong lupain ng Budismo, Kala Temple.
Kung susubukan niyang pumasok sa Derayenji Temple, malamang na magkakaroon siya ng malaking kapalaran. Gayunpaman, ang aking pamilyang Miller ay hindi rin hanggal. Hindi tayo magiging pos ng pusa niya para gawin ang utos niya. Sabihin mo kay Alex Rockefeller. Maari niyang makuha ang relic ng Buddha kung gusto niya, ngunit kailangan niyang kumuha ng espiritual na panunumpa sa dugo sa harap ko. Ang mga bagay at pamamaraan ng paglilinang na nakuha sa Derayenji Temple ay ibabahagi, at kalahati ng mga mahiwagang kayamanan ay ibabahagi sa aking pamilyang Miller. Ang kaakit-akit na si Henderson ay lumipad sa galit. Nasisiraan ka na ba ng isip, Heidi Miller? Tawa ng tawa si Old Lady Miller, Heidi Miller. Kung hindi ka sumasang-ayon, huwag na nating pag-usapan iyon. Ngunit, gayunpaman, huwag mong subukang kunin ang Buddha relic ng aking pamilyang Miller. Sa sandaling ito, pumasok sina Alex at Daya. Magalang na yumoko si Charming sa dalawang tao. Kamahalan, Ginoo, ang matandang hag na ito ng pamilya Miller ay sakam na gusto niya ng kalahati ng kita. Ikinwento niya ang eksaktong mga salita ni Old Lady Miller. Tumingin si Heidi kay Alex at nakangiting sinabi, "Ngayon, maaari mo lamang tipunin ang lahat ng 3 relic ng Buddha sa mundo para buksan ang Derayenji Temple. Maaari mo lang akong patayin ngayon kung hindi ka sumasang-ayon, ngunit sinisiguro kung hindi ka na kailanman papasok sa Derayenji Temple." Tumanggaw si Alex. "Sige, gagawin namin ang gusto mo." Nagningning ang mga mata ni Old Lady Miller. "Pumayag ka ba talaga? Ayos lang. Magsagawa tayo ng espiritual na panunumpa sa dugo." Gayunpaman, sa sumunod na segundo, tinusok ni Alex ng espada ang kanyang puso. "Ano? Ikaw? How dare you try to kill me?" Nanlaki ang mata ni Heidi sa hindi makapaniwala dahil hindi ito ang kanyang hinulaan. Kahit si Chaneng ay hindi merhistro ang nangyari. Hindi ba niya nilayo na makuha ang Buddha relic sa pamamagitan ng paggawa nito? Kumuha si Alex ng isang maliit na kulay abong bato na may isang kamay. Ito ang relic na nakuha niya mula sa kabaong ni Ancestor Miller. Sinabi niya, "Ito ang Buddha relic ng iyong pamilya Miller, tama ba?" Kabanata 2478. Nang makita ni Heidi, na hindi pa ganap na patay, ang relic ng Buddha sa kamay ni Alex, mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata sa lubos na kawalang paniwala. Hindi ito maaaring totoo. Paano mo ito makukuha? Ang ninuno. Malinaw na kinuha ni Ancestor Miller ang Buddha relic at inilagay ito sa kabaong dahil ang kanyang lihim na spell ng zombie cultivation ay nangangailangan ng pagkonsumo ng blood essence ng 99 na makapangyarihang nilalang. Gayunpaman, nagkaroon ito ng makabuluhang epekto. Ang mabangis na asensya ng dugo ng mga dakilang demonyo ay makakaapekto sa katinoan ng ninuno. Ang presensya ng Buddha relic ay maaaring magpatatag sa panganib na ito. Gayunpaman, ang relic ay nagbago ng mga kamay. Hindi ba't nabuksan na ang kabaong ng ninuno? Poof! Ang pinsala ni Old Lady Miller ay hindi pinayagan siyang magpatuloy sa pagsasalita. Bigla siyang dumura ng isang subo ng dugo, dahan-daang nahulog, at namatay, na hindi nasisiyahan. Nagulat si Chanang. "Sir, nakuha mo ng maaga ang Buddha relic. Napakaganda." Gayunpaman, ayon sa ilang bagay na mas marami o hindi ko natutunan mula sa Old Lady Miller, maaaring iningatan ni Ancestor Miller ang relic na ito. Si Ancestor Miller ay misteryoso, at walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Itong relic, si Daya sa tabi nila, ay nagsabi, tinapos na ni Ancestor Miller ang kanyang pag-iisa. "Ano? Nakapunta na siya ngayon sa sagradong ginintoang bundok, ngunit malamang nasusundan niya tayo rito. Walang garantiya para sa puntong ito dahil maaaring tumanggap ng pansamantalang suntok ang katinoan ni Ancestor Miller. Gayunpaman, kapag natauhan na siya o talagang tumalon na siya sa sagradong gintong bundok doon, malalaman niyang nalinlang siya." Tanong ni Chanang, "Nakita niyo na ba si Ancestor Miller? Ano ang kanyang cultivation level?" "Immortal Monarch." "Ha? Ito ay masyadong nakakatakot. Kahit na ang mga immortal ay hindi na nakikita sa modernong lipunan, kaya paano magkakaroon ng anumang immortal monarch? Ang agarang paglitaw ng isang immortal monarch ay magdudulot ng malaking kaguluhan sa lipunan." Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Alex, "Hanggat hindi tayo aalis sa Rockefeller Manor, hindi dapat magkaroon ng pagkakataon si Ancestor Miller na pahirapan tayo kahit na gusto niya.
Isinama niya ang tipak ng sword heart na ibinigay sa kanya ng babaeng nakapula sa mga nakapalibot na spell formations na kanyang itinakda. Ito ang epitome ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation. Isinasaalang-alang na ang mahusay na pormasayon na inilatag sa loob ng Atlantis ay isang pag-iral na maaaring pumatay ng isang Divine Monarch, ngayon ay hindi dapat maging isang malaking problema para sa mas maliit na bersyon ng spell formation na ito upang bitag ang isang Immortal Monarch. Ang inaalala ngayon ni Alex ay ang huling Buddha relic. Ang pagpunta sa Derayenji Temple ay kailangan dahil ang kanyang ama, si William, ay hindi na makapaghintay. Paano ang Buddha relic ng pamilya Hancock? Nakuha mo ba? Tanong ni Alex. Saglit na nag-alinlangan si Charming at sinabing, gusto kang makausap ni Shirley Hancock ng pamilyang Hancock mag-isa, sir. ******. Pagkaraan ng ilang minuto, nag-iisang binuhat ni Alex si Shirley mula sa silid kung saan nakaset up ang force field. Nakaupo sa bench na bato sa pavilion ng Rockefeller Manor, suot pa rin niya ang damit ni Alex na may payat at mahabang binti ng lower half. Ang mga binti ay nakaunat pa ng malayo, kung hindi, hindi siya makakaupo ng normal. Masyadong maikli ang bench na ito. Bahagyang reklamo ni Shirley habang nakatingin kay Alex gamit ang magagandang mata. Ang paglubog ng araw ay sumikat kay Alex, na ang mahabang itim na buhok na umabot sa kanyang puwitan ay mukhang kakaiba na parang isang batang lalaki na nagmula sa anime. Bahagyang nanginginig ang tingin ni Shirley dahil palagi siyang nakakaramdam ng surreal misconception. Ito ay isang batang lalaki na natalo ang tatlong pangunahing puwersa na minana mula pa noong unang panahon. Tumingin si Alex sa kanya at sinabing, hindi naman sa maikli ang bangko, pero masyadong mahaba ang mga binti mo. Napangiti si Shirley nang may kumpiyansa. Kukunin ko iyon bilang isang papuri. Kabanata 2479. Ayaw mo bang pumunta sa Derayenji Temple? Kalimutan ang tungkol sa susi ng pamilya Henderson. Dapat ay ibinigay niya ito sa iyo, ngunit hindi madaling makuha ang isang iyon mula sa pamilyang Miller, tama ba? Ano ba ang gusto mong sabihin? Diretso sa punto. Nagmamadali ako, putol ni Alex sa kanya. Sige, ang gusto kong sabihin ay maibibigay ko sa iyo ang relic ng Buddha, ngunit gusto kong sumang-ayon ka sa katumbas na kondisyon ng pamilya Miller. Inalok ni Shirley ang mga kondisyon dahil inaakala niyang tiyak na hindi siya makakaranas ng pagkatalo batay sa ugali ni Old Lady Miller. Gayunpaman, si Josephine ng pamilya Miller ay desidido na magpakasal sa sagradong ginintoang bundok upang maging asawa ng Divine Heir. Ang pamilyang Miller ay may pinakamalaking pangitain sa tatlong pamilya. Ang pamilyang Hancock ay tiyak na hindi magdaranas ng kawalan hanggat sila ay sumunod sa mga yapak ng pamilya Miller. Napatingin si Alex sa red maple tree sa tabi niya. Ang matingkad na pulang dahon ay umalangaw-ngaw sa paglubog ng araw. Tila wala siyang pag-iisip habang sinasabi niya, kakapatay ko lang kay Old Lady Miller. Ang iba pa sa pamilyang Miller, kabilang si Josephine Miller, ay patay na rin. Ang pamilya Miller ay masama, kaya hindi malambot ang puso ni Alex. Ang mga miyembro ng pamilyang Miller na itinago sa Rockefeller Manor ay magiging mga time bomb. Nang marinig iyon ni Shirley Hancock, halos mapasigaw siya. Sabi ni Alex, nalantad ang panty mo. Nanigas ang ekspresyon ni Shirley. Agad niyang itinupi ang mahahabang binti at nagngangalit ang mga ngipin. Pinunit ng B***** na ito ang kanyang palda, ngunit hindi siya nagbigay ng pares ng pantalon para matakpan ng kaunti. Magsisinungaling kung hindi makikita ang kanyang panty. Ayaw mo ba akong makilala mag-isa? Manalangin sabihin. Anong problema? Tanong ni Alex. Sabi ni Alex, medyo matako ang pamilya Miller. Gusto nilang ibahagi ko sa kanila ang mahiwagang kayamanan ng Derayenji Temple. Hindi ako pumayag at pinatay ko sila. Sa sandaling ito, hindi alam ni Shirley kung ano ang sasabihin. Kung gayon, nakuha mo na ba ang relic? Siyempre, kung hihilingin kong pumasok sa Derayenji Temple kasama mo, papayag ka ba? Oo. Ngunit lahat ng mahiwagang kayamanan na makukuha mo ay magiging akin. Ikaw, hindi mo na kailangang titigan ako dahil akin ka na rin. Paano pa siya mapapabulaanan ni Shirley kung nasabi niya ang mga walang hiyang salita? Kailangan mong palayain ang aking tiya, kapatid, at kapatid na babae. Walang problema. Pakakawalan ko sila kaagad basta ibigay mo sa akin ang relic. Ilabas mo ang cellphone mo at ipahiram mo sa akin.
Matagal nang sumabog ang telepono ni Shirley sa sandali ng pagbagsak ng Homan Technology. Sa sandaling ito, nakuha niya ang cellphone ni Alex, binuksan ito, at nakita ang larawan ng isang maliit na sanggol na babae sa screen. So, she blurted out, "Ha, sino siya?" Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata. "Ikaw ay isang makulat na Parker. Ikaw." Ang nasa larawan ay ang anak ni na Alex at Daya, si Angel Rockefeller, na ang palayaw ay Bubbles Rockefeller. Kinuha niya ang isang larawan ng kanyang anak na babae noong siya ay nasa dakilang mundo. Iyon ay sa Starborn City, at ang mga tanawin nito at ang mga nasa modernong mundo ay magkahiwalay. Kahit sa imahinasyon, mahirap mag-isip ng ganoong eksena. Nakatingin na ngayon si Shirley sa larawang iyon at itinuturo ang mga sinaunang lansangan ng lungsod na nagpapakita ng mahiwagang aura habang nagtatanong, nasaan ito? Ito ba ay isang lihim na kaharian? Kumunat ang noo ni Alex. Tawagan mo. Kung hindi, ako mismo ang magbibiyahe sa iyong pamilyang Hancock. Noon lamang sumagot ng sama ng loob si Shirley nang walang kamalayan sa pagiging isang bilanggo at atubiling tinawagan ang patriarch ng pamilya Hancock, si Falco Hancock. Mabilis na natapos ang tawag. Sinabi ni Shirley Hancock na susugod ang kanyang lolo sa lalong madaling panahon, ngunit kailangan niyang tiyakin na ang mga miyembro ng pamilyang Hancock ay hindi nasaktan. Tumanggo si Alex at kalaunan ay nagtanong, ang pamilyang Miller ay may immortal monarch na magbabantay sa pamilya. Ang iyong pamilyang Hancock ay isang katulad na malaking pamilya pa rin. Mayroon ka bang ganitong uri ng lumang antigo? Gayunpaman, mukhang totoo ang pagkabigla ni Shirley. Nagulat din siya. Ang ninuno ng pamilya Miller ay isang immortal monarch. Ito ay imposible, tama ba? Sa kasalukuyang mundo, kahit na lumabas ang isang immortal monarch, ang kanyang cultivation base ay mapuputol, at siya ay magiging isang mortal. Nasa ibaba ng immortalization ang lahat ng mortal. Nang marinig ni Alex ang sinabi nito ay medyo gamaan ang loob niya. Hindi dapat maging baliw ang kanyang lolo tulad ng ancestor Miller na iyon. Gayunpaman, para sa kaligtasan, naglakad pa rin siya patungo sa spell formation sa labas ng pasukan ng Rockefeller Manor para makilala si Falco, na nagpadala ng relic. Katabi rin niya si Shirley. Nang makita ni Falco ang kanyang apo na nasa ganoong kalagayan, tumibok ang kanyang puso, at galit na sinabi, "Ano ang ginawa mo sa apo ko? Natulog ka ba sa kanya?" Kabanata 2500. Sa katunayan, ang kasalukuyang hitsura ni Shirley Hancock ay magiging dahilan upang madaling maunawaan siya ng mga tao. Gayunpaman, ang matandang geezer, si Falco Hancock, ay dumating ng napakabilis. O sa halip, ang geezer ay matagal nang malapit sa pamilyang Rockefeller. Nang matanggap ang tawag ng kanyang apo, agad siyang nagpakita. Sa ganoong kaikling panahon, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Alex na makapagsuot ng angkop na pantalon si Shirley. Lolo. Nang makita ni Shirley ang kanyang lolo, sa wakas ay nagmukha siyang bata na nahihiya ang mukha. Gayunpaman, sa mga mata ni Falco, ang katotohanan ay tila mas tiyak. "You brat, may pubic hair ka na ba? How dare you sleep with my apo? Ikaw, kaagad mong ikakasal ang apo ko at sasabihin sa mundo na gaganapin mo ang kasal at magkakaroon ka ng marangyang handaan bukas para maibalik ang kanyang reputasyon." Ang dating bahagi ng mga salita ni Falco ay medyo normal. Gayunpaman, ang mga huling salita ay nagpagulat kina Alex at Shirley Hancock. Sinubukan bang pilitin ng matandang geezer na iyon na magpakasal? Sinabi ni Alex, "Matandang geezer, nasaan ang relic ng Buddha?" Sinaman siya ng tingin ni Falco. Lubhang hindi siya nasisiyahan sa manugang na ito dahil hindi man lang niya alam ang paggalang sa mga matatanda, ngunit, "Ibibigay ko sa iyo ang relic kapag tapos ka na sa kasal ng apo ko." Si Falco ay isa ring tusong sorrow. He was showing such eagerness dahil gusto niyang sumakay sa coattails ni Alex. Alam na niya ang tungkol sa pagkalipol ng pamilya Miller. Ang lakas ni Alex ay walang pag-aalinlangan. Sa ganoong kapangyarihang magpapakasal sa pamilyang Hancock, ang pamilyang Hancock ay magkakaroon ng mga magagandang pag-asa. Tungkol naman sa banal na tagapagmana ng sagradong gininto ang bundok at ang tinatawag na pagpili ng asawa, hindi pa siya malabo mula sa katandaan. Iyon ay magiging isang malaking bitag. "Lolo, huwag mo lang kaming ipares ng basta-basta. Siya at ako ay hindi makakasama, at hindi rin siya natulog sa akin." Sabi ni Shirley habang dumilim ang mukha.
Hindi ka natulog sa kanya. Ayos lang. Magiging mas maganda kung matulog ka sa kanya sa panahon ng pagtatapos ng kasal. Ito ay magiging memorable at makabuluhan. Lolo, ano ang iniisip mo? Di ba sabi ko imposible? Napakaikli niya. Si Alex naman ang malungkot. Hindi pa ako tumatangkad, okay. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy siya, fine. Matandang geezer, narito ka para tabyusan siya para sa isang item. Wala ka rito para i-promote ang iyong apo. Ibigay mo sa akin ang relic ng Buddha at umalis kasama ang ilang mga tao ng iyong pamilyang Hancock. Sa wakas, nakuha ni Alex ang relic. Si Shirley ay nanatili, samantalang si Falco ay kinuha si Carrie at ang mga kapatid ng pamilyang Hancock upang umalis ng magkasama. Nang papaalis na sila, hinayla ni Frisha ang kamay ni Shirley at sinabing, "Sis, nahirapan ka talaga. Kailangan mong isakripisyo ang iyong laman para pagsilbihan itong Rockefeller Devil." Ikinulong na siya ni Alex sa kwarto at hindi man lang nakatalikod sa puntong muntik na niyang mabasa ang kanyang kama. Kaya naman, bumagsak kaagad ang impresyon niya kay Alex. Dati, tinawag niya itong bayaw, ngunit ngayon ay sinigawan niya ito ng Rockefeller Devil. Samantala, si Samuel, who was having an emotional outburst due to his sister complex, shout at Alex, "If ever maglakas loob kang hawakan ang kapatid ko, I'll not let you off the hook even if I turn into a vengeful spirit." Panipi, kinagat ni Alex ang kanyang mga labi at pinalo ng isang sampal ang puwete ni Shirley bilang tugon sa kanya. Sabi ni Frisha kay Samuel, "Second brother, itigil mo na lang ang pananabik mo kay sis. Hindi na siya sa iyo." Kinapa at niyakap na siya ng Rockefeller Devil, at isang huling hakbang na lang ang Bumping Uglies. Nang marinig ni Shirley ang mga salita ng kanyang nakababatang kapatid na babae, gusto niyang mapunit ang kanyang bibig. Si Samuel naman, ayon, parang nakipag-ilap sa iba ang asawa niya. Asterisk. Gabi na noon. Maliwanag at malambot ang liwanag ng buwan, parang malinaw na dumadaloy na tubig. Gayunpaman, ito ay masigla sa Rockefeller Manor. Nag-live streaming si Michelle at masayang nagbebenta ng karne. Ang walang kamatayang demonyong karne ng puting lobo na demonyo ay mahalaga. Nag-alok si Andrews ng $100 million kada 1.1 pound, ngunit may isang hindi kilalang naglabas ng balita. Bilang resulta, ang internet ay agad na nagkagulo. Hindi mabilang na mga tao ang nakakita kung gaano kalaki ang laman ng demonyong lobo. Kung siya ay magbebenta ng napakalaking karne na tumitimbang ng higit sa 100 tonelada, siya ang magiging pinakamayamang babae sa 1 minuto. Gayunpaman, sa live streaming channel, nakita ng lahat na ang pamilya ni Alex ay nagsasagawa ng barbecue party, at ang napakalaking tipak ng karne ng demonyong lobo ay nilalamon. Mga tambak na dolyar iyon. Ito ay masyadong maluho, may nagdududa. Malamang peke ito, tama ba? Forget what they doing, keep on doing.